Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Naoya Inoue at Sam Goodman. Ang nauna nilang fight schedule nitong buwan sana sa buwan ng Disyembre. Kaso, itong si Sam Goodman po ay na-injury sa kanyang preparation para sana sa laban niya kay Inoue. Kaya inosod po ito, doon na po ito mangyayari o magaganap sa nalalapit na Enero 24 o January 24, 2025 next year. Gaganapin ang bakbakan sa Ariake Arena. Ito po ay sa bansang Japan din. So dayo dito ang challenger. Sa bakbakan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison, analysis. Kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan naging lihado itong magkabilang panig. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At sa ganun, magkakakuha kayo ng idea at makapagdesisyon po kayo sa inyong pipiliin. Nasa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa Naturon Sagupaan. Maaring ang inyong desisyon ay hindi ito papabor sa aking pananaw o prediction sa laban. Ngunit ang mahalaga, makapagdesisyon po kayo. Noong saan maaring ang pwede ninyong basihan ay ang ating comparison. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ang Dong Sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, shout out muna tayo. Shout out po para kay Idol J. Mejorada Luna ng Davao City. Mabuhay ka Idol at maraming salamat sa iyong suporta. Advance Happy New Year. Kay Boss Kuya Unyo, shout out din sa Idol. At syempre, kay Idol The Intrepman, na kung saan itong si Idol po talagang matagal na ito nating taga-subaybay. Oo. At syempre, itong si Idol Intrepman, sa pagkakaalam ko, may YouTube channel po ito na sana suportahan din po ninyo. Kung sinuportahan nyo po ako, suportahan din nyo po itong si Idol The Intrepman. Sa pagkakalam ko, mga covered song mayroon siya or covered plucking sa gitara. So, magaling sa gitara po itong si Idol Intrepman. Sabi nga niya dito sa akin, nag-collab na raw kami sa manok. Dahil naririnig niya yung talaok ng manok dito po sa ating talakayan. Sa totoo lang, Lods, mayroon talagang maraming manok dito. Oo. Na siyang nagsisilbing background natin sa ating talakayan dito ngayon. Pero mas okay na rin po yun. At least, hindi ako makopyright. Kasi kung sounds or kanta ang masagap ng video, delikado ako sa copyright. So, balik topic na tayo. Dahil sa nabanggit ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, so marapat lamang natin ding talakayin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na mga skills o galawan, dahil yan po ating gagamitin referensya. Sabi ko kanina, doon po sa ating comparison. Unahin natin ang sa panig ng challenger, Sam Goodman. Bilang isang professional boxer, si Sam Goodman po ay may impresibong kartada, 19 wins with 8 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad 26 anyos, height 5 foot and 6.5 inches, reach 66.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 42.11%. Last fight, July 10, 2024, nakasagupan niya ang Thai fighter na si Dachwana Luangphon. Panalo ba yun na decision si Sam Goodman? Karanasan o experience ni Sam Goodman? Diretso tayo sa pro boxing mga lods. Dahil kung sakaling itong si Sam Goodman ay may experience sa amateur, ganon din naman po si Naoya Inoue. So diretso na tayo sa pro fights. Sino-sino ba ang mga nakalaban itong si Sam Goodman na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan o eksperyensya? Siyempre nangunguna po ang dating world champion na si TJ Doheny. Pangalawa si Rais Alem.
Kasi Rice Allen po, naghamon yan kay Naoya Inoue. Pero si Sam Goodman lang pala ang tatalo sa kanya. Dagdag na rin natin ang TIE Fighter na may 25-0 na si Datsana Luangfon. So mga Lods, yan po ang mga matitindi na kalaban nitong si Sam Goodman na para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Ngayon, dadako naman tayo sa kanyang skills. Pangkalahatan po, isa po itong boxer puncher. Hindi ko masasabing technical fighter ito, boxer puncher. Lalo na sa kanyang mga naging laban, kina Rice Allen, Tejo Dehine. Doon nakikita ko, boxer puncher siya. Pressure fighter style, defensive style, counter-punching style, syempre, brawler style. Ang mga boxer puncher kasi mga Lods, ay lumalaban yan sa mid-range, close range, ganon. Pero kaya niyang i-handle ang mga technical fighter, ganyan. Kaya niya i-handle. So ganon, sa ganon po mga Lods, ang galawan naman itong si Sam Goodman, marami rin ito kung bumabato na suntok. Masasabi kong volume kung bumabato din ng suntok ito. Napakasipag nito kung bumabato na suntok. Pag nag-pressure ito o aabante ito, nagpapakawalan ng jab. Pero hindi basta-basta ang papasok sa kanyang katungkali dahil ginagamitan niya ng 1-2 combination. Pag nadikit, or kung gaganti ang kanyang katunggali, kina-counter niya. Oo. Saka lumalaban sa mid-range, close range, or inside fighting din, itong si Sam Goodman. Pagdating naman sa depensa nitong si Sam Goodman, mga Lods, average lang din po ang kanyang depensa. Ibig sabihin, pag average, may mga puwang o may mga openings na delikadong masamantala. Sa durability, masasabi kong may tibay si Sam Goodman. Dahil sa kanyang 19 total fights, siyempre undefeated ito. At siyempre hindi ko rin nakita po, lalo na sa mga nakatunggali itong di kalibreng boksingero tulad ni Teji Dehine, Rice Allen, na kung saan hindi malang ito napabagsak or nagugrogi. Kung mayroon mang laban ito na nagugrogi, hindi ko siguro napanood kasi ang pinapanood ko mga laban ito ay ang mga opponent na kung saan po makapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Teji Dehine, Rice Allen, yung mga yaon. Yung nabanggit ko kanina na nasulat natin dito sa ating Kodigo Sibil. Kumbaga, Kodigo Sibil. Dito sa ating notes. Oo. Dito masusubok ngayon naman ang tibay ni Sam Goodman kay Naoya Inoue. Kasi number 1 sa ranking si Naoya Inoue sa Super Bantamweight Division. Ngayon, sa panig naman ng Japanese Monster, kung tawagin na si Naoya Inoue. Bilang isang professional boxer, si Naoya Inoue naman po ay may impresibong kartada, 28 wins with 25 wins coming by way of knockout, undefeated din. May edad na 31 anyos, height 5 foot and 5 inches, reach 67.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 89.29%. Last fight, September 3, 2024, nakasagupa niya si Teji Dehine. Panalo si Inoue sa kanyang laban kay Teji Dehine by stoppage or technical knockout sa ikapitong round ng kanilang sagupaan. Ngayon, sa eksperyensya, karanasan nitong si Naoya Inoue, mga Lods, 4 division world champion ito at 2 division undisputed world champion. Undisputed world champion sa bantamweight, sa super bantamweight division, itong si The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. So ngayon, dadako naman tayo sa skills. Boxer puncher din po itong si Naoya Inoue. Pressure fighter style, may defensive style din ito. Lumalaban din ito sa inside fighting o brawlan o tututong na bakbakan. May counter punching style din itong si Naoya Inoue. Taglay ni Naoya Inoue ang hand speed. Siyempre volume puncher din ito. Power, timing at accuracy. Sa depensa, average lang din po ang depensa nitong si Inoue. Kasi ang kanyang pinaka-depensa ay ang kanyang opensa. Oo. Hindi ito katulad nila Shakur Stevenson, Floyd Mayweather, Guillermo Rigondeaux, na kung saan mga may taglay-taglay na sweet science o boxing. Na kung saan nauwi sa pagkaburing ang kanilang sobrang pagka-defensive boxer. So ngayon, sa durability naman nitong si Naoya Inoue, marunong itong bumagsak, ngunit marunong din bumangon. Nakita na natin itong bumagsak sa laban niya kay Luis Pantera Nere. Talagang bulagta si Inoue. Taob talaga siya doon. Pero doon na natin nakita ang kanyang tibay. May tibay din po talaga si Naoya Inoue. Lalo na dito sa Super Bantamweight Division. Kasi isa sa
pinakamatindi sa Super Bantamweight Division mga Lods nung hindi pa umakyat sa Featherweight Division yung tinalo ni Fulton na si Brandon Figueroa na tumalo naman kay Magsayo. Isa kasi sa pinakamatindi si Brandon Figueroa. Although yun po ang isa sa tumalo din kay Nere sa isang budigang suntok na budiga si Nere. Pero yun nga, dahil wala na yun, nasa Featherweight Division na, si Nere ang isa sa pinakamalakas din dyan. Oo. At syempre si Casimero, kaso nga lang, ayaw pang labanan ni Inoue si Casimero sa Bantamweight Division, maging dito sa Super Bantamweight Division dahil sa maraming kadahilanan. So ngayon, dadako tayo sa ating gagawing comparison. So mga Lods, ito na. Sa dako na pagdadausan sa laban, which is sa bansang Japan, advantage po iyan ni Naoya Inoue. Bakit? Dahil kung ang laban, mawi lamang ito sa closed fight, mawi sa puntusan, delikado si Sam Goodman na madali sa tinatawag natin na favoritism, hometown decision, at marami pang kadahilanan. So, advantage kay Inoue ang dako. Pangalawa, kasalukuyang world champion si Naoya Inoue. Maraming pribilehiyo ang world champion mga Lods. Pero tandaan natin na si Sam Goodman kasama siya sa top ranking sa 4 major title belts sa 4 title na hawak ni Inoue. Katunayan, rank 1 sa IBF at WBO si Sam Goodman. Rank 6 sa WBC at WBA si Sam Goodman. So, karapat-dapat na labanan ni Inoue. So, challenger kontra champion. So, yun nga, sabi ko, advantages ulit yan or advantage ulit yan ni Naoya Inoue ang kanyang pagka-champion dahil maraming pribilehiyo yan. Ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance. 31 anyos si Inoue, 26 anyos si Sam Goodman. So, Lods, pareho na sa prime ang dalawa maglalaban. Sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad si Sam Goodman ng 1.5 inches. Height ni Goodman kasi 5 foot and 6.5 inches. Si Inoue na may height po na 5 foot and 5 inches. Sa reach naman tayo, 67.5 inches ang reach ni Inoue. Ang reach naman ni Goodman, 66.5. So lamang naman si Inoue sa reach, 1 inch. So ngayon dadako naman tayo sa kanilang stance, parehong orthodox ito. Sa power, lamang po talaga si Inoue. Umaabot ang kanyang knockout ratio sa 89.29%, samantala itong si Sam Goodman ay may knockout ratio na 42.11%. So advantage ulit kay Inoue ang power. Combination sa skills. Okay, activity pero aktibo na lang maglalaban dahil huling napalaban si Inoue September 3, 2024. Samantalang si Sam Goodman July 10, 2024. So pareho aktibo. Eksperyensya, lamang po si Inoue. O lamang na lamang si Inoue sa eksperyensya sa uri ng kinalaban. So 60-40 po tayo dyan sa experience. Sa skills, parehong boxer-puncher. Na kay Inoue ang power, liksi, hand speed. Siyempre, volume. Samantalang si Sam Goodman, na kay Sam Goodman naman ang volume at timing, accuracy. Although pareho naman silang may timing at accuracy. Oo, pero mayroon din si Sam Goodman. So dito, ang ikinala lamang ni Naoya Inoue dito sa kanilang skills, speed, yung built-in na hand speed at power na kayang pagsabayin ni Naoya Inoue. No, yun ang kanyang pinaka advantage naman sa skills. Oo, hindi ko tinawag na skills ang power. Built-in kasi yan mga lods. Oo. So, ito na. Parehong boxer-puncher ang dalawang maglalaban. Parehong may mga puwang sa dipinsa. Kumbaga mayroong mga opening sa dipinsa ang magkabilang panig. Obra kaya ang hand speed with power ni Naoya Inoue o mangingibabaw ang pagka-volume puncher ni Sam Goodman. No. Husay ni Sam Goodman din pati sa puntusan. So ngayon, pwedong sports, sinong llamado? Siyempre automatic, si Naoya Inoue, 60-40 po ito mga lods. In favor of Naoya Inoue. Halos na kay Inoue lahat ng mga kalamangan.
Oo, mula sa dako, eksperyensya, sa lakas, sa liksi, sa tibay, which is si Inoue po ay halos yung nakatikim siya ng bagsak doon ko nakita na may tibay talaga kasi nakabangon pa. Eh alam naman natin si Neri, napakalakas din yan. So yun nga, may tibay ang dalawang maglalaban. Ngayon, matira ang matibay. Oo, kasi ang may tibay, hindi ibig sabihin nun na matibay yan. Na talagang matibay, hindi. Ang may tibay, para bang sinasabi ko lang na pag may tibay, hindi ibig sabihin noon na sa lahat ng pagkakataon. Nasabi ko lang na may tibay dahil nakasurvive siya sa kanyang pagkabagsak doon kay Neri. So may tibay. 60-40. Ulitin ko, 60-40 sa ating comparison. Ngayon dadako naman tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Naoya Inoue, by technical knockout, 1-9. Oo. Kung tutusin nga mga Lods, kahit hanggang 12, kaya pang mga knockout ni Naoya Inoue. Pero para sa akin, 1-9. Nakadepende ito sa gagawing diskarte ni Sam Goodman. Dahil si Sam Goodman, kung ang gagawin niya ay katulad sa ginawa naman niya kay TJ Doheny, na hindi halos lumayo or laging umaabante kay TJ Doheny, kung gawin niya kay Inoue ang laging umabante, baka mas malayo pa ang 6 rounds, may matutulog or may ma-knockout na sa laban na yan. Sinabi ko lang 1-9 dahil may posibilidad na once na matikmanan nitong si Sam Goodman ang lakas nitong si Inoue, posibleng ang gagawin niyan ay ipanatili ang distansya na kung saan magtagal ang laban. Oo. So ngayon, kung sakali naman na hindi magawa ni Naoya Inoue na i-knockout si Sam Goodman, Naoya Inoue pa rin ako. Gamit ang kanyang karanasan, liksi, power, posible niyang maidumina ang laban. Kaya pabor pa rin ako kay Inoue. So, tapos na tayo sa ating official prediction. So, sa panig naman itong si Sam Goodman. Dahil alam naman natin na dito sa ating talakayan, may hindi naniniwala sa ating prediction. At kumukuha lamang ng basihan sa comparison. Kasi nga, malaya kayong mag-predict po sa sarili din po ninyo. So ngayon, sa panig naman ni Sam Goodman, ang tanging tsansa ni Sam Goodman dito sa laban ay ang maka-upset kay Naoya Inoue. Tanong, Kuya Dong Sports, may kakayahan ba si Sam Goodman na mang-upset dito kay Naoya Inoue? Oo naman. Hindi po yan aakyat sa ibabaw ng luna para labanan si Inoue nang walang pag-asa na manalo. Siyempre, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit yamado ka sa halos lahat ng aspito ay nakakapiyo ka na sa panalo dahil sa isang suntok lang kayang bumago, tumapos sa isang laban. For example, Jaime Munguia. Nandoon na kay Jaime Munguia halos lahat ng advantages. Pero ano nangyari kay Jaime Munguia? Knockout kay Surasi na hindi kilalang knockout artist. 16% ang knockout ratio ni Surasi, kung di ako nagkakamali mga lods. 16 or 19% lang ang kanyang knockout ratio. Ganun lang, kababa ang kanyang knockout ratio, pero bibulagta si Jaime Munguia. Hindi inasahan yun. Malaking upset yun. Kaya may tendency rin na ma-upset si Inoue. Lalo na kung ito po ay magiging kampante, masyadong maniwala sa kanyang sarili, kumpiyansa kumbaga, yan ang posibleng magpahama kay Inoue sa laban na ito kontra Sam Goodman at sa mga susunod pa na mga labanan mga lods. Kasi nga, si Inoue, siyempre, taas noo ito. Wala akong talo. Marunong lang akong bumagsak, marunong lang akong bumangon. Pero kung ito ay magkumpiyansa, yun nga, lalo na kung masintido ito. Kaya, mga idol, ganun po ka-exciting ang boxing. Kaabang-abang ito. Bakit? Maraming Pinoy na nasa ranking po dyan sa Super Bantamweight Division. Hanggang dito na lamang. Ito po Dong Sports PH. God bless.